i-discuss po natin lahat yan. Syempre, yung process natin when it comes sa delivery ng mga product, how to order. Ayan, sino ba magpo-provide ng service crew, 'di ba? So yung mga training na gagawin po natin, yan lahat pag-uusapan po natin. Okay? So para makapag-start po tayo, meron po akong i-share na franchise presentation, yung slide presentation po ng ating showmaking. So pwede na po ba akong makapag-share ng screen, ma'am? Co-host na po ba ako? Ayan. Oh, hindi pa. Ayan, okay na po, sir. Okay na po. Sige po. Sir, okay lang i-record natin for future para po pag may pwedeng balik-balikan natin. Yes, yes. Pwede, pwede po. Okay. Thank you, Sir Gary. Thank you so much. Ayan, okay. So nakikita na po natin yung slide presentation, yung first page po ng ating Yes. okay, so just to give you an idea, Sir Mark, regarding dito sa ating concept ng showmaking. So yung showmaking po, tayo po yung kauna-unahan na nagsaserve ng 5 pieces per serving. Diba kasi pangkaraniwan na bibili po natin sa market o sa labas, 4 na piraso lang. So ginawa po ni Showmaking, mas in-improve, mas develop po natin yung serving. Instead na 4, ginawa po natin 5. Okay? So the first and the original 5 pieces per serving na siomai. Ayan. So ilan lang po sa market yung nag-cater po ng ganun, yung 5 pieces. Okay, so mamaya aalamin natin kung ano-ano yung mga menu. Pero syempre, bago po tayo pumunta doon sa ating mga product or menu, so si Sir Mark po ba hindi pa natin member or hindi pa po siya distributor or franchisee? Hindi pa? Hindi pa po, Sir Gary. Hindi pa, okay. So ito Sir Mark, pakilala ko lang po sa inyo yung aming founder. Po, yung owner po ng company sa pangunguna po ng ating President and CEO, Mr. Jonathan So. At saka po yung ating Vice President and CFO, si Mr. Carlito Macadangdang. So, mga Pilipino rin po sila, sir. Ah, mga Pinoy din po yung owner po ng ating company. Okay? Ayan. Then, ito naman Nag-share po ba yung, ng presentation? Naka-black screen? ano po, sir? Nag-share po ba ng PowerPoint? Parang black Yes, screen sa akin. yes, sir. Later on po, pwede po namin i-send sa inyo para meron po kayong sariling copy. Okay. Okay? Thank you. Ayan. Wala po ba kayo nakikita sa screen nyo, Sir Mark? Wala po parang siyang black screen. I-try nyo nga i-swipe left or right. Pero meron naman po dito sa phone. Mm, Ayan. Pwede ko naman pong i-share ulit, sir. Kung baka okay, sige. i-share ko na lang po ulit, no? Okay po. Sige po, Sir Nangyayari po Gary. kasi talaga yan. Minsan yung po eh. Mm-mm. Ayan, how about this po? Ayan, okay na. Yun. Ayan, okay na? Yes Ayan, Yes, po. so ito po yung isa sa mga award and recognition na tanggap po ng ating company, syempre ng ating showmaking, hinirang po yung ating showmaking bilang franchise company of the year ng Asia's Leader Awards in 3 consecutive years. So nag-umpisa po yan nung kasagsagan ng pandemic ng 2020. Then nasundan din po ng 2021, tapos yung nung 2022. Ayan, 3 consecutive years po nung naging franchise company of the year po tayo. At last year, nung 2023, nakuha po natin yung Hall of Famer. Franchise Hall of Fame. Ayan, so isa po yan sa may pagmamalaki po ng ating company. No, syempre ng ating showmaking. Okay? Ayan, then Yes po. ayan, napipicture din po yung ating mga founders, no? Sa mga business magazine, mga kilalang business magazine po dito sa atin sa Pilipinas. At na-interview na rin po sila sa mga business talk show na may kinalaman sa negosyo. Especially diyan sa CNN Philippines, no? Tsaka sa Rated kay ni Corina Sanchez. So diyan pinag-usapan po kung paano po nagsimula o yung humble beginning po ng ating company. No, kung paano po nag-umpisa or nagsimula hanggang ma-establish po natin yung negosyo po natin na ito. Okay? Then, next,
Ayan, isa rin po sa mga advantage po ng ating company, meron po tayong sariling komisari. So, tayo po mismo yung gumagawa ng mga products, Sir Mark. Nakabase po yung komisari natin sa Dasmariñas Technopark sa Dasmariñas, Cavite. Ayan, so lahat po ng mga franchise product po natin dyan po ginagawa, no? Sa ating komisari. Then, nagdi-deliver po kami sa mga outlet natin, especially sa Metro Manila, saka yung mga karatig po nating probinsya. 2 times a week, nagdi-deliver po kami sa bawat franchise outlet. Meron lang po tayong nire-required na minimum order as low as 8,000 pesos worth of product lang po, free delivery na, within Metro Manila. Okay? So, free delivery tayo within Metro Manila basta mamit lang natin yung minimum order as low as 8,000 pesos worth of product. Ayan. Ngayon, pag magpe-place po ng order o pag magpapadeliver, advance order po dapat. Meron kasi tayong sinusunod na lead time. Okay, so 2 days lead time po. Dapat makapag-place na po tayo ng order at mabayaran po natin kinabukasan para sa araw po ng schedule ng delivery natin ay makasama po yung ating order at mai-deliver po sa ating outlet. Okay? So, ayan, 2 days lead time po. Then, yung commissary natin, sir, FDA approved, no? GMP certified. Tapos last year po, no 2023, na-issuehan na rin po tayo ng ISO certification. So kaya makakasiguro po tayo doon sa kalidad po na yung mga product po na ginagawa o binebenta po ng ating mga franchisee malinis ang pagkakagawa, no? Kasi po dumaan po siya uh, sa pagsusuri o yung standard po nakapasa po siya sa ISO. Okay? Ayan, so yan po yung ating komisari. Then konting trivia lang sir, alam po ba natin na yung ating komisari ay kayang mag-produce ng more than 30 million pieces ng siomai kada buwan at more than 2.5 million pieces ng siopaw kada buwan. So ganyan po kalaki. Sir O ganyan po. Gary, Apo. mawalang galang po, parang hindi po nag-move yung slide, parang isa po yung namin. Yung po, yung parang franchise company of the year. Okay, so hindi nag-move. Ayan. How about this po? Yan, okay na po, sir. Thank you. Ayan. So ito nga po yung ating yung kaya po na i-produce ng komisary natin more than 30 million pieces ng siomai kada buwan at more than 2.5 million pieces ng siopaw kada buwan. Para masupplyan po natin yung more than 1,000 existing outlet natin nationwide. Ayan, kasi more than 1,000 existing outlet na po tayo. So, hindi lang po dito tayo open for franchise sa Luzon, but also sa Visayas and Mindanao. Open for franchise din po tayo. Okay? So, ayan po. Then, next. Ayan. Paki-advise na lang po ako kung hindi nag-move yung slide, no? Yes po, Ayan. Sir So, Gary. Okay ito naman po. po. Nakikita po natin yung main office po natin. No, para sa kaalaman ni Sir Mark, ito po yung ating head office na matatagpuan sa number 35 Shaw Boulevard, Barangay San Antonio, Pasig City. So sana one of these days, Sir Mark, makabisit po kayo rito sa atin, sa office natin. Kasi dito po may mga product display tayo o may food display. Kung gusto niyo pong makita yung actual operation ng ating Siomai King franchise, so pwede po kayong mag-drop by. So hanapin niyo lang po ako. No? Nandito po ako every Monday to Saturday from 1 p.m. to 10 p.m. So, ayan, pwede po kayo mag-drop by. Okay? So, yan po yung ating head office. Then, ngayon, ito naman yung mga target market kasi maraming nagtatanong saan daw po ba, ano po ba raw yung mga ideal location na pwedeng paglagyan ng ganitong klase ng negosyo. So, ito po yung ilan sa mga location na pinaglalagyan ng mga franchisee natin. No, unang-una, sa mga maliliit po na groceries and supermarket, yan, no? Meron din po tayong mga franchisee na naglalagay po sa mga building offices, na may mga call center, BPO, okay? Tapos meron din pong naglalagay sa mga public market, sa mga public transportation or terminals, sa mga school canteen, university, even sa mga malls, residential area at mga commercial spaces. Ayan. So, yan po yung ilan sa mga
ideal location na pwede po nating paglagyan. Okay? Ayan. So, saan po matatagpuan yung ating mga franchise outlet? Ayan po. Ayan. So, meron tayong mga outlet sa mga SM Mall. Meron din po tayong mga existing outlet sa Ayala Malls, sa mga Robinsons Mall, even sa Market, no? Tapos yung mga kilala pong mall, pagdating sa mga malalayong probinsya, especially sa Visayas, Mindanao, kagaya ng Gaisano Mall, no? Sa City Mall, sa mga Pure Gold Supermarket, SM Save More, ayan, SM Hypermarket, even sa mga Super 8 Supermarket, DB Mart, at sa mga MRT and LRT station. Ayan, so dyan po matatagpuan yung ating mga existing outlet. Okay? Ayan ho. So dito naman tayo sa mga product. So nakikita po ba natin yung mga product natin? Ayan, so meron po tayong 4 na klase ng siomai, ano? So meron tayong chicken siomai, Japanese siomai, Shanghai siomai, and Hong Kong siomai. So ano po ang pinagkaiba nitong mga siomai natin? So ang pinagkaiba po nila yung flavor, pero lahat po sila made of pork. Okay, except lang yung chicken siomai kasi yan pong chicken siomai natin, pure chicken meat po yan. Walang extender. Pag sinabi po nating Shanghai siomai, that is pork with vegetable. Yung Hong Kong siomai naman po natin is pork with garlic. So more on garlic flavor po siya. Okay? Yung Japanese siomai naman, ito po yung tinatawag natin na seafood flavor kasi yung ginagamit po nating wrapper, yung nori wrapper. Ayan, yung seaweed. No? Tapos yun nga, yung ating chicken siomai. Okay, so 5 pieces per serving. So, ang nagpapasarap lalo doon sa mga siomai natin, syempre walang iba kung hindi yung isa sa mga secret recipe na sinusupply ng company, yung tinatawag po natin na chili sauce at roasted garlic. Ayan, so si company rin po ang nagsusupply niyan. No? Even yung mga packaging o yung mga lalagyan natin, pagka mga single order, yung siomai tray, so lahat po yan, si company ang magsusupply. Kapag take out o kaya naman sir, nagdi-deliver po kayo, so meron tayong mga take out box, yung tinatawag po natin na paper box. Okay? Ayan, so lahat po yan, si company po ang nagsusupply kasi meron po siyang label o may tatak po ni Siomai King. Okay? So ngayon, aside sa mga siomai, ito yung isa sa mga good news ano kasi meron pong ina-allowed po ng company na mag-additional tayo ng mga product. Okay, aside sa siomai. Now, lalong-lalo na kung gusto niyo pong magbenta, Sir Mark, ng siomai rice kasi lalo na ngayon, usong-uso yung ginagawang ulam yung siomai, di ba? So, napakasarap ulamin yung siomai. So, kung gusto natin magbenta ng siomai rice, so all you have to do, sir, magpo-provide ka lang, Sir Mark, ng rice cooker, tapos yung bigas o yung rice, pwede na po natin i-outsource o bilhin sa labas. Okay? Pero during training day, syempre, ituturo kung paano yung tamang preparation. Okay? So, pwede tayo magbenta ng siomai rice. Pangalawa, kung gusto rin natin magbenta ng siopaw, kasi, kumbaga parang katerno siya ng siomai eh. 'Di ba? Dim sum product siya eh. No? Pero ang kagandahan po nito, Sir Mark, meron din po kaming siopaw, mga siopaw product, yung tinatawag natin na siopaw king. Ano? Ngayon, kung gusto natin magbenta rin o magtinda ng different kinds of siopaw product, ang good news po rito, hindi mo na kailangan bumili o magbayad pa ng additional franchise para sa siopaw. Okay? So, kung gusto natin mag-a-add ka lang din po ng 15,000. So, para saan yung 15,000? So, yung 15,000 para doon sa rights to sell ng siopaw. So, hindi na tayo bibili ng franchise ng siopaw king. So, yung rights to sell na lang yung babayaran natin, which is 15,000. Tapos, doon sa 15,000, kasama na po doon yung ipoprovide po namin na heavy-duty siopaw warmer. Okay? So, para naka-display din po yung mga different kinds of siopaw product natin. Okay? So, ang shelf life po ng ating mga products, especially yung siomai and siopaw, ay 6 months basta naka-freezer, no? Basta frozen. So, kaya kailangan po natin ng freezer. Ayan, okay? So, kailangan po natin ng freezer. Okay? So, yung freezer po, hindi po siya included sa franchise package, Sir Mark. So, kayo na po ang magpo-provide ng freezer. Kung meron po kayong extra sa bahay,
kahit yun na lang po yung gamitin natin. No? So kasi kailangan po talaga natin ng freezer bilang parang storage po ng ating mga processed product. Okay? So yan po yung mga product po natin. Tapos yung mga drinks nga pala nakasama dito sa ating Siomai King, yung black gulaman. So si company na rin po o kami na rin po ang magsusupply ng gulaman powder saka yung grass jelly po na nasa can. So hindi na tayo magluluto ng jelly. Ano? Ready to serve na po yun. I-slice na lang po natin yung grass jelly. Then ang ipoprovide nyo na lang if ever, Sir Mark, yung tubig o yung purified water. Ayan, I'm sure may mga nagdi-deliver o may mga nagsusupply naman ng mga purified water. Ano? So, ituturo na lang po namin yung tamang mixture ratio kung paano yung timpla, yung tamang timpla para yung lasa niya po standard. Ano, hindi pa iba-iba araw-araw yung timpla. Ano, araw-araw pare-parehas ng lasa. Okay? So, ayan. So, ibibigay po natin yung mixture ratio para sa black gulaman. Then, kung gusto po natin magdagdag din o magtinda ng other drinks and beverages, no? For example, aside sa gulaman, halimbawa, mga bottled water, mga soft drinks in can, mga soda o C2. So, pwede po yan, sir. Pwede tayo magdagdag ng other drinks and beverages. Okay? Ayan. So, para maraming variety, diba? Maraming pagpilian yung mga customer, hindi lang siomai. Pwede tayo nang magbenta ng siomai rice, ng siopaw, aside sa gulaman, then yung other drinks and beverages. Okay? So, yan po yung ating mga product. So, ngayon, magkano naman po yung ating franchise package? Yan. Nakikita po ba natin yung franchise package natin? Nakikita po ba natin? Ayan. So, ito po yung price niya, Sir Mark, 288,888. Ngayon, ano-ano yung mga inclusion o yung kasama sa franchise package? So, syempre, yung gagamitin po natin na food cart. Okay? So, yung food cart natin, heavy-duty food cart po yan. Ano? In fact, yung signage niya, naka-acrylic embossed signage, so lighted po yan. Diba? Lighted din po yung menu. Yung poste ng cart, lighted din, pati yung counter table, kaya presentable tignan. Diba? So, pwede siyang pang mall, pwede rin pong pang outdoor. Tapos, meron na rin po siyang heavy duty na gulong para movable. Kung gusto po natin usog-usog ng konti yung ating food cart. So, pwede rin. Naka-built-in na rin po yan kasi meron na po siyang mga cabinet po doon sa likod. Para pwede pong lagyan ng mga gamit po natin o yung mga packaging natin, pwede natin siyang ilagay doon. Then kasama na rin yung working table para meron tayong extra patungan o working area. So usually nilalagay po yan dito sa likod ng ating food cart. Okay? So ano ang required area para sa food cart? O sa standard size na food cart natin, kagaya po nito. Yung required area po at least mga 4 square meter o 2 by 2 meters. So hindi po natin kailangan ng napakalaking location kahit na 4 square meter lang o 2 meters by 2 meters pwede na. 'Di ba? As long as na magkakasya yung cart natin at merong working area yung ating mga tindera o tindero. Ayan. Okay? So yan yung inclusion. So ano pa? Aside sa mga sa food cart, syempre yung mga major equipment, ano kagaya po ng round steamer, yung stainless round steamer kasama na rin po yan, yung single burner stove, ayan, either gas stove or electric stove, depende po sa requirement, no? Location natin. Pero usually po ang nire-release o pinoprovide namin electric stove. Yan. Kung gusto niyo pong mag-provide ng gas stove o gumamit ng gas stove, so you can provide yun naman po on your own. Pero yung kasama po sa franchise package natin is electric stove. Okay? So ito naman po yung lalagyan ng black gulaman, yung acrylic dispenser, included na rin po para doon sa ating black gulaman. Ayan, yung staff uniform o yung crew uniform. So, 6 na piraso. Ngayon, sino ang magpo-provide ng service crew? Ilang service crew yung kailangan natin para makapag-umpisa tayo o makapag-start tayo ng ating Siomai King franchise business. Di ba? So, ang magpo-provide ng crew, Sir Mark, ikaw na po ang magpo-provide ng crew. Kung meron ka pong mga friends, relative, or kapitbahay na walang trabaho, gusto mong tulungan, so pwede niyo po siyang kunin bilang service crew
ite-train na lang po natin. Okay? So, pwede po tayong mag-umpisa kahit na isang tao lang o isang staff lang po muna. Madali lang naman pong magdagdag kung kinakailangan. Madali lang naman din pong mag-training ng staff. Di ba? So, para hindi mo na masyadong mataas yung overhead natin when it comes sa salaries and wages, so pwede tayong mag-start ng kahit isang staff lang muna. Okay? Ayan. Pero syempre, nakadepende po yun sa operating hours mo. Baka mamaya mag-operate ka ng 12 hours or more. Di ba? Pagka ganun kahaba yung operations natin, kailangan talaga natin more than one. Di ba? So, depende po sa operating hours natin. Okay? Ayan. Kasama na rin po yung dalawang visor. Ayan, 2 pieces na visor. Then, what else? Yung mga marketing collaterals, like tarpaulin with stand. Nakalagay dyan yung mga products saka yung mga price natin. Tapos yung menu flyer. Ito naman yung mga menu flyer, yan yung mga ipapamigay natin during your opening day. Ayan, so yung menu flyers. Okay? So yan po yung mga inclusion sa package. So sa madaling salita, ano na lang po yung hindi kasama sa nabanggit ko. So ang hindi na lang po kasama sa mga nabanggit ko o doon sa franchise package inclusions natin ay yung freezer. You will provide your own freezer na po, Sir Mark. No? Tsaka yung initial product o initial stocks na ititinda. Hindi pa rin po siya kasama sa franchise package. So magkano naman po yung kailangan nating initial stocks para makapag-umpisa po tayo? No? So siguro po kahit mag-allot po tayo ng budget more or less mga nasa 17 to 20,000 pesos worth of product. That is good for 1 week consumption na. Okay? Ngayon, pag mauubos na, ayan, so mag-order na lang po tayo. Ang nagdi-deliver naman po kami, gaya nga na nabanggit ko, sa mga outlet, 2 times a week, free delivery within Metro Manila, basta ma-meet po natin yung minimum order as low as 8,000 pesos worth of product. Okay? So, yan po yung mga package inclusions natin. So, ito naman po yung different kinds of setup. Depende po sa requirements ng location. Kapag ka po pinayagan po tayo ng regular cart lang, so ganito po yung magiging setup po natin. Ayan. So, yung actual size niya is 170 cm yung length. Yung width naman is 76 cm. Yung height niya is 223. No? So, gaya nga na nabanggit ko kanina, yung required area, at least mga 4 square meter or 2 by 2 meters. Okay? So, meron din naman tayong tinatawag na food cart with list of improvements. So, for example, yung nakuha nating location, meron ng fixed stall. No? So, ginagawa, ipapasok lang yung cart tapos maglalagay lang ng outdoor signage sa labas. Ayan. So, ang tawag dyan, food cart with list of improvement. Then, meron din po tayong tinatawag na, ayan, yung stall type naman. Halimbawa, yung nakuha nating pwesto, meron na siyang naka-built-in na stall. No, may counter table na. So, ang ginagawa ng company, pino-customize o dinedress up na lang po natin. Instead na cart, so magpo-provide tayo ng counter table, maglalagay tayo ng menu board, syempre, tsaka yung signage niya. Ayan. So, ganyan po yung magiging setup kapag stall type. Okay? Meron din naman pong mga lessor o mga location na nire-require ng kiosk type. Okay? So, pagka kiosk type, normally po, ang nagre-require ng ganitong setup, yung mga malls like Ayala Mall, SM Mall, mga Robinson, kasi ayaw nila ng cart na may bubong. Ang gusto daw nila, yung kiosk lang, yung open po, yung harap niya. Ayan. Pero yung ganitong setup, mas malaki pong setup ito kasi sinasakop natin yung buong 4 square meter. Kaya mas mataas po yung franchise package pagka ganito. Usually, yung mga franchise natin na may mga ganitong setup, nag-a-add sila ng 70 to 80,000 pesos, no? On top of the franchise pack. Ayan, okay? So, yan po yung tinatawag po natin na kiosk type. Yan.
Ay, Hello. hello, Sir Gary. Naghang. Parang siya, no? Or ako. Okay naman Siya. tayo. Okay naman. Yung kay Sir Gary po yata yung hang. Ayun, sige, baka maulan-ulan pa doon sa area nila. So, yan. Hello, Sir Mark. Andyan pa rin po ba sila? Wait natin saglit. Kasi, yan, medyo naghang na siya. No? Hindi gumagalaw yung kanyang camera. So, yun. Hintayin natin saglit. Pero ang ganda, no? Daming mga bagong Updates. updates. Ay, Yun, nawala wala siya. na siya. So, yan, babalik yun mamaya. Baka nagluloko yung kanyang signal doon. Kasi right now, saan ka ngayon, Sir, Mark? Saan kang area ngayon? Nasa may ano ako ngayon, Quezon City. Ah, Mhm. Quezon Yeah. City. Okay, maganda naman ang signal mo dyan. So sila, nasa Shaw Boulevard sila ngayon. Pero hopefully makakabalik siya. Hintayin natin lang saglit, no? Ayun. Sige lang. Sige. Nag-submit naman na siya, Coach Tin, lahat ng mga forms, no? Na-fill upan niya lahat yon. Yung info sheet, pati yung location study form yung pinorward ko kay Sir Mark. Okay. Yun. Okay, oo. Tapos, iyan nga sabi ni Sir Gary. And then, i-check nila kung ano pa yung kulang. And then, maganda kasi na mayroon ng talagang location si Sir Mark, no? So, Mm. alam na niya yung location niya and may survey ka na. And that's good kasi na-survey mo na lahat talaga. Kasi mostly yung iba kasi wala pa sila. But they want to, to check yung mga ibang areas. Pero ikaw, I believe na na-survey mo na kaya good. Hintayin lang natin kasi for ocular inspection, no? They will gonna ocular inspection your area. Mm. Yun ang maganda dito kasi of course, siya may brand na siya, kilala na siya and ang ating brand ay hindi lang basta-basta mag-approve ng mga franchise. They want to make sure na yung area mo is you will gonna earn as well ng income kasi it will gonna reflect the company. Yun ang reason kung bakit may ocular inspection. So, yun. One moment. I-check ko kung ano ng status ni Sir Gary. Bigla siyang nawala. Or baka nalobat. For sure, baka nalobat. Baka signal or nalobat yung kanyang Ayan. Ayun. So, sige, tayo natin saglit kasi baka nga to, nawalan siya ng kanyang um, either nalubat or yung signal niya. So, yun. Um, may napanood na si Sir Mark before, Coach Tin, ng video, no? So, Ah, Pinorward ko, kailan ba? Nung Thursday, yung previous presentation. Napanood niyo po ba yun ng Yes, buo? yes, yung sa Sir Mark? YouTube. Yes, oh. Mm-mm. okay, Yes. great. So, kaya nung nag-present ulit si Sir Gary ngayon, maraming mga new updates din. So, maganda. Updated yung presentation tapos yung mga iba rin na hindi nabanggit, ah, na-share niya kanina. So, yun. Wow. Okay, great. Yes. And of course, pag may mga question ka mamaya, Sir Mark, mas maganda siya rin makakasagot directly. Kasi Mm-mm. sila din naman magre-review. Kasi once na ma-receive nila yung form na application mo, i-check ng kanyang staff. And then siya kasi yung pinaka-head senior na consultant doon sa office mismo ng department ng franchise ng HOF. Kaya maganda nakausap natin siya. Kaya pag may question ka pa mamaya, mas maganda ma-brought out mo rin para siya mismo yung sasagot. So, yun. Hindi pa siya nag-active. Ayun. Okay, so, sige. Wait natin konti siya para ituloy niya mamaya yung kanyang yung kanyang nasimulan. Mas maganda nga kasi daming update. Ay, yun. Sige, sige, sige. Hintayin natin.
So magpa-play muna ako ng saglit ng mga habang hinihintay natin siya dito. Ng mga previews ng mga nag-franchise din, yun ang maganda sa iba't ibang location. Pero sir, sa location mo, ano yun, no? May, kasi 'di ba, I believe you are, yan, nawala. Pasok daw ulit siya. Yan, tama-tama, nag-reply na siya. So, maganda. So, sir, matanong ko lang, 'di ba, ano kayo, property specialist, tama po ba, Sir Mark? Yes, sa company ng Ayala Land. Maganda. So, I believe doon sa area na yon, nakita mo na yung area. Baka may property ka rin doon, tama ba? Meron ako sa Arca South, Okay. pero sa Makati wala. I mean, pero yung office ko kasi dun sa Tower 1, if alam niyo sa Ayala Triangle. Oo. Yeah, yung sa Tower 1 doon, yung mezzanine na canteen doon, nakausap yung nag-handle ng mga lessor. Wow. And inas ko kung pwede yung mga siomay doon. And since nandun yung mga potato corner at Ericas Baksilog, naisip ko ba't walang siomay. And Yun. I asked kung pwede siomay, pumayag sila. And I reached out to Miss Christine. Wow, Okay. congrats. Yeah, maganda pala, no? Ang ganda ng ano mo. And then, ah, na-timingan mo talagang doon ka rin talaga dumadaan or malapit ka lang doon. Tapos makikita mo Doon yung talaga yung work ko, yung office talaga. Doon lang sa second floor yung canteen area namin. And sa 18th floor office. ang So, galing, malapit. galing. Oh, ang galing, galing. Kaya pala nakita ko yung traffic na nilagay mo doon, almost 2,000 plus. So, that's nice. Yung building kasi is parang 90% occupied. Sinabi nung isang kausap ko na nasa 2,000 to 3,000 plus yung pumapasok everyday doon. Oh, ang galing, galing. And still rising dahil nung pandemic kasi marami nag-work from home. Pero still rising daw. Mm. Kahit nung canteen kasi before, last year kami nag-start mag-work ulit na on-site. Then last year parang 2 stalls pa lang nandun. Tapos ngayon parami ng parami. Yung Atricas Baksilog nga parang January lang nag-start eh. Dumadami lalo. Oh, Tapos great. nandun na rin yung mga pick-up coffee. Oh. Yeah. Dito na si Sir Gary. Sige, admit ko na siya. Maganda, ang galing. I like the yung location mo. So, maganda kasi timing itong variety ng siomai ilalagay mo doon. So, it would be great. Yeah, Yeah. tsaka in terms of study, kasi nag-inquire din ako before sa Potato Corner. Nag-study rin pala sila if profitable yung business, yung location. And Location. tingin ko naman, since nagkaroon ng Potato Corner doon, nakikitaan nila profitable. Paano pa kaya siya may... Wow. Mm-mm. That would be great. Ang galing-galing. Tapos, yun nga, grabe yung traffic ng tao doon. And then, wala pa talagang siomai doon. So, it will Yeah, be... tsaka mostly office workers. Oo, alam mo ba yung mga office worker, nalaman ko rin yan, inuulam din pala nila yung siomai, hindi lang pang snack. Kahit yung mga Yeah. staff dito sa mall na mayroon kaming siomai food cart dito sa May Bagyo. Ang ulam nila siomai. Kaya sabi ko, ang bilis mabenta kasi pang ulam ng mga staff. Kasi alam mo naman, 'di ba, budget meal mga ganun. Hi, Sir Gary, welcome back. Yan. So welcome back, Sir Gary. Yan. So, thank you kasi ayan, bumalik kayo. Ayan. So parang teka lang, hindi ata ayun, Ayan. okay. Ayun. Kakaroon, pasensya na po kayo ma'am. Sir, nagkaroon lang ng konting problem yung ating internet connection dito. Kaya nakat ako. Anyway, sige po. I-share ko po ulit yung ating presentation. Nandun na tayo sa doon sa last part, doon sa projected income statement. Yes So, po. gaya nga po na nabanggit ko, yung computation po ito based sa mga existing outlet po natin. Wait lang po. Lagay ko lang po doon sa pinaka last part. Sige po. Ayan. Matanong ko lang, saan nga ba yung location ni Sir Mark? Saan po ba yung target location ni Sir Mark? Meron ako sa office sa Ayala Triangle, sa Tower 1, sa Makati. Ayala Triangle. Yes, Okay. yung Tower So 1 doon. mga offices yung ating doon. Yes. Market natin. Na Yes. for sure, meron din mga BPO ro, mga call center na Yes. pwede. Maganda yan, sir, kasi actually, meron kami mga outlet na ganyan nasa mga building offices, mga call center. And they doing great naman. Kahit sabihin mo na
Kahit sabihin mo na 5 araw lang silang nag-open, no? Yes, Monday to Friday. Monday to Friday, pero yung benta nila ng yung ibebenta sana nila ng Sabado at Linggo, bawin-bawi na nila ng Monday to Friday. Ibig sabihin, yung expected sales nila na doble, di ba? Kaya kahit hindi na sila magbukas ng Sabado at Linggo, nakukuha pa rin nila, bawin-bawi pa rin. Okay? So ito sir, yung ating daily projected. Nakikita po ba natin, ma'am? Yes, nakikita po. Kita natin. Ayun. So, itong computation na to based sa mga existing outlet po natin. Ano? So, makikita natin, meron tayong 4 na klase ng siomai. So, ayan. Shanghai siomai, chicken, Hong Kong, saka Japanese. Tapos, ito yung price per pack. Kasi yung mga siomai natin, Sir Mark, ino-order sa atin yan per pack. That is 40 pieces per pack. Okay? So, para makuha natin yung cost per piece, syempre, yung price per pack, i-divide lang natin sa 40 pieces. Ayan, para makuha natin yung cost per piece. Ngayon, para makuha naman natin yung cost per serving, i-multiply lang natin yung cost per piece sa 5 pieces. Kasi 5 pieces per serving. Di ba? Para makuha natin yung cost per piece. So, syempre, may cost din yung ano natin, yung mga sauce and packaging na ginagamit natin, kagaya ng toyo, yung calamansi, chili garlic, siomai tray, tissue paper, toothpick. So lahat yan may cost niyan. Diba? So sabihin natin 6.38 per serving. So pag inad mo na yan, cost per serving, tsaka yung cost ng sauce and packaging, makukuha mo yung total cost. So from 32 pesos to 34 pesos. Tapos ibebenta natin ng SRP o yung suggested retail price. Okay, so yung SRP natin for Luzon, Sir Mark, pare-parehas lang po yan. So, hindi rin kasi tayo pwedeng basta magtaas ng price. Diba? Meron tayong sinusunod na suggested retail price. So, ang magiging profit margin mo rito, kung i-average natin, almost 34%. From 14 to 20 pesos kada isang order yung kikitain. So, hindi na masama. Since madali lang naman yung preparation ito, pag na-steam mo na, naluto mo na, maghihintay ka na lang ng customer. Diba? So, kasi steaming lang. Hindi na tayo magluluto pa ng mga heavy cooking, yung ganyan. So, mag-aantay pa yung customer. Hindi na. Pag may umorder, so, serve na lang tayo ng serve. Okay? So, kaya, ayun, ang profit margin natin average almost 34% kung makabenta ka ng, let's say, 110 serving lang na siomai yung kailangan nating maibenta. Tapos, syempre, pag bumili ng siomai yan, bibili ng panulak yan, either black gulaman or bottled water o yung other drinks and beverages. So, ang magiging gross sales mo is 6,610 sa isang araw. Ang kikitain mo dyan, 2,232. Yan yung gross income mo sa isang araw. Okay? So, wala pa dyan yung mga pwede nating idagdag like siomai, rice, and siopay. Diba? So, pwede pang madagdagan. Ngayon, ang example kasi nito, based sa 30 days ng operation. Okay? So, kung mag-ooperate tayo ng 30 days, daily projected sales, sa low sales projection, 6,610 times profit margin at 34%. So, ang gross profit mo sa isang araw, 2,245 times 30 days ng operation, that is 67,302.51. Tsaka natin i-less o ibawas yung operational expenses. So, ano yan? Halimbawa, yung rental po, yung sa location, let's say 15,000. Yung rental na 15,000, sir, sa labas po ito ng mall, ha? Mga outdoor po ito. Kasi pag mag-mall tayo o yung mga establishment, so hindi lang 15,000. Usually, mas mataas pa. Kung mga mall, mga nasa 30 to 50,000 per month. Diba? Pero syempre, iba naman yung market doon. Kung ikukumpara mo sa labas. Kahit na mataas yung rental at nasa prime area ka, ay kayang-kaya pa rin bawiin. Salaries and wages, so for example, nagpapasahod ka ng 500 per day times 30 days, that is 15,000. Electric consumption, 4,500 sa isang buwan, in-exaggerated na natin. Pero sa mga ibang outlet namin, hindi naman umaabot ng 4,500, usually mga 2,000 plus lang sa isang buwan.
Other utilities, other expenses, no? Tsaka yung marketing admin fee. So, ano yung marketing admin fee na yan? So, yung marketing admin fee na yan, ang contract kasi ng franchise natin, Sir Mark, 1 year renewable. So, may contract po tayo. Every year, nire-renew po ito. Pero ang kagandahan po rito, wala na tayong babayarang renewal fee. So, ibig sabihin, kapag nag-renew ka after 1 year, hindi mo na ulit kailangan magbayad ng 288,888. Kung may bayaran ka man, upon renewal, yung mga miscellaneous fee na lang, yung tinatawag po natin na processing fee, no? Which is 4,850, tsaka yung marketing o advertising fee para sa mga ginagawa po natin advertisement and sales promotion in order to promote our brand, ano? For example, sa mga billboard, mga advertisement, sa mga celebrity product endorser, no? So, dyan po napupunta yan. So, that is 9,600 per year. Okay? So, ang total lang nababayaran natin kada taon o every time na magre-renew ka is 14,450. Okay? So, parang pumapatak lang po ng 40 pesos per day. 4 na basong gulaman lang yung katumbas niyan araw-araw. Diba? So, hindi ganun kabigat. Tapos, isa pa, wala ka na rin babayaran na royalty fee every month. So, ibig sabihin, wala nang kukunin yung company na percentage of sales dun sa benta mo o kita mo. So, lahat ng sales o lahat ng income sa inyo na po mapupunta. Okay? Basta lahat ng mga primary product na ititinda o ibebenta po natin, sa company po manggagaling o sa company po yung magsusupply. Ayun. So, doon po kasi talaga kumikita yung company doon sa repeat purchase o sa repeat order. Kaya, syempre, ang gusto rin natin, maging long-term yung relationship ng franchisor at franchisee. Kasi the more na successful yung maging business mo, Sir Mark, success din po yan ng company. Kasi yung repeat purchase mo, tuloy-tuloy yung pag-order. Kaya, so yan din po yung dahilan kung bakit hindi na tayo nag-charge ng malaking renewal fee. Diba kasi yung ibang mga franchising company, pagka nag-renew ka, bayad ka ulit ng kalahati ng franchise. O kung hindi man kalahati, bayad ka ulit ng 50,000. Diba? So sa atin, wala na pong gano'n. 14,450 lang yung babayaran kada taon every time you mag-renew. Okay? So, yan po yung kabuuan ng ating franchise presentation. Kaya, possible po yung maging return of investment mo rito, Sir Mark, since 288,888 yung franchise, possible po yung maging kita mo, what I mean, yung maging return of investment po from 5 months to 11 months. No? Depende sa magiging performance ng store mo o ng outlet natin. No, kasi may mga outlet po kami na nag-average ng 9,000 per day. Meron kami mga outlet na nag-average ng 12,000 per day. Lalo na kung talagang maganda po yung location. So, hindi po yan mahirap abutin. No? Hindi po siya impossible. Ayan. Questions po? Sir Mark, baka meron po kayong tanong regarding po rito sa ating naging discussion. Na-address nyo naman halos Malinaw ba? lahat. And regarding lang yung sa once na ano pa yung mga kailangan and when I submitted, gano'ng kabilis yung ocular? Ayan, sige sir. Magandang question. So, once na makumpleto mo na yung mga requirements na kailangan namin, schedule namin ng ocular. Yung timeline natin for ocular, siguro bigyan mo lang kami ng 1 week. 1 week? Para ma-schedule natin. Pero since sa Makati lang yan, malapit lang. So, madali lang po yan. Basta ang timeline, 1 week. So, once na ma-ocular na namin, ma-approve na, so ayan, pwede na po natin i-finalize. No? Ngayon, once na i-finalize na po natin, uumpisa na natin yung fabrication ng part. Kung regular cart lang po yung pinayagan sa atin ng lessor natin, regular cart kagaya po ng pinakita ko kanina, ibig sabihin wala namang additional list of improvement na i-require. Kaya po natin ma-release ng 30 days o isang buwan, pwede na po tayo makapag-start o makapag-open. Pero before natin i-deliver yung cart, syempre mag-undergo ka muna ng training. So meron tayong ginagawang in-house training. So
i-encourage namin yung mga franchisee na magpunta po dito sa office. Siguro mga 1 week before, i-deliver yung franchise package para mag-undergo ng in-house training. Yung training ba is 1 week lang? 1 day lang po yan, sir. Half day lang. Half 2 to day. 3 hours, yes. Yung So crew yung mag-hands-on kailangan tayo. din kasama dun, right? Yes, yung owner, mas maganda kung kasama. Tsaka po yung service crew o yung Okay. tatao po. Okay. Kasi mag-hands-on tayo, tsaka magpo-provide din po kami ng operations manual para meron kang maging reference o guide. Kung Okay. sakaling makalimutan natin yung tamang preparation, di ba, yung food preparation, yung mga basic information regarding sa operations o lahat, nasa operations manual para may guide tayo. Ayan. Tapos sa opening day mo, sir, kung gusto mong mag-request, magpadala kami ng trainer para mag-assist o mag-facilitate sa opening day mo. So, dapat makapag-advise ka at least 1 week before. Okay. Ayan. Sige. Ayos namin yung schedule ng tao na ipapadala. So, that is free. Siguro po, ang shoulder mo lang yung kanyang meal. No? Kung sakaling mag-request ka ng on-site training naman. So, doon na mismo sa outlet mo, sa opening day mo. Okay. Okay? Ayan. So, yun yung tinatawag natin na opening assistant. Oh, sige. Then, So, another thing, sir, yung mga permit, hindi ko nabanggit kanina. So, ikaw na ang magpa-process. Kagaya po ng DTI, barangay permit, business permit, tsaka BIR. Baka i-required po tayo ng lessor. No? So, okay. kayo na po ang magpa-process. Madali lang naman pong mag-process, no? Yes po, alam ko po. Kaya mong matapos ng isang, Yes. 2 araw. Apo. So, yun lang naman since parang na-address ata lahat sa presentation. Yung ano na lang, ano yung kulang ko? And I think I submitted na yung location study and information sheet. So, ano na lang yung ba yung kulang? Siguro po, yung location picture, then your valid ID mo, sir. Then, Valid ID. yung po bang location, sir, nakausap mo na ba yung lessor? In-approve na ba Yes. tayo? Now, so, kasi dun sa office kasi, I work there, dun sa mismong Tower 1 Ayala Triangle. Okay. Yes, yung canteen sa second floor, nakausap ko yung parang lessor na may handle and na-ask ko lang yung availability and pwede ba siomay doon and sinabi naman niya pwede. May mga available spaces doon, I think for a 4 square meter, parang meron na lang 3 left. O 3 na lang. Yes, Pares 3 ko na left. yung isa. So ayun, kakausapin ko lang, I think I will give a list offer para mapahold. Ayun na nga, yung list offer. Baka, I-send ko, i-send ko sa request kanila. na ng list offer o list proposal. Ngayon, sir, Mm. kung hinihingan ka niya ng requirements like sabi sa'yo, mag-submit ka daw ng letter of intent mo, picture ng card, menu, yung company profile natin. So, meron tayong available template nun, sir. Pwede ka namin matulungan pagdating doon para Okay. ma-present sa lesson. Mas madali kang ma-aprobahan para makita nila kung anong concept ba yung ipapasok natin. Ano ba yung size na kailangan natin? Post per meter. So, yan. Okay. Okay. So, yun lang naman. So, yung picture is the picture ng location or picture ng Yes. canteen? Picture nung canteen mismo, tsaka yung picture ng location ng exact area na paglalagyan natin. Exact area. Okay, masasend ko yun siguro by Siguro kahit Monday. mga 3 shot lang o 4 na shot. Pati yung mga katabi natin doon. Meron akong picture ng mismong canteen, pero nung specific, wala. Wala pa. Yeah, Yes. wala. Sa Monday mapupunta ko siya since sa office ako. Sa Monday. Okay. Yes, pero pwede na yun. Yeah, yun. Yun lang naman. Kanino ko Okay. isasend? Kay Miss Christine lang? Siguro kay Ma'am Christine na lang muna, sir. Tapos i-send back na lang sa akin. Gawa ka na lang Okay. siguro group chat natin, Ma'am Christine. Sa Messenger para doon na lang po natin i-send lahat ng mga kailangan. Magsasend din po ako ng complete requirements na sinasabi ko. Tsaka yung LOI o yung letter of intent na pwedeng makatulong kay Sir Mark para ma-present niya dun sa leso. Doon ko rin po isasend. Okay po, Sir Gary. I will create a group chat sa Messenger and we'll keep in touch po doon para kung ano man yung
remaining requirements, doon na lang po ni Sir Mark ifo-forward para hindi tayo pasa ng pasa sa iba't ibang platform. So, iisa na lang po. Tama po Tama, ba? tama. Okay po. Okay? That's okay. Ayan. So, wala na pong follow-up questions, Sir Mark? Wala na po for me. Okay. So far, yun lang naman po. Sige po. Maraming Pero ano po, salamat. since within a week, kunyari na-submit ko yung pictures, everything by Monday, Aha. the following week pa mag-ocular or kaya next week din? Kung kaya naman natin, sir, mahabol kahit bago bago mag-holiday, di ba? Yeah, kasi sa 31 kasi I'll be flying to Cebu, kaya wala ako by Ah, Thursday. So Monday to Wednesday nandun ako sa office, pero by Thursday wala na. I see. Sige, sir. Anyway, pag may schedule na naman, tatawag na lang kami sa inyo ahead of time para maayos po natin yung schedule, yung availability mo. Pero kung talagang absent ka on that day ng ocular, uh, meron ka bang other representative na pwedeng Yes. mapag-usap? Meron naman. Ayun naman pala, sir. So, pwede mo Okay. siyang inputs para, ayun, masamahan lang naman tayo kung saan yung Okay. natin natin. Okay. So, yun lang naman for me all. Okay, sige po. Maraming salamat po. I-send Yung ano na ko na lang lang po po pala, kung mga kailangan doon sa GC. yung this presentation na lang po pala, baka pwedeng pakisend. Yes, sir. O, sasend din natin ito. Okay. Okay, all right. Thank you so much, Sir Mark. So, grabe, ang galing-galing, no? Thank you so much then, Sir Gary. We are so very grateful na nagkaroon kayo ng oras para sa amin. Thank you so much. Talagang hinabol pa namin ang schedule mo and pinagbigyan nyo kami. So, gratitude po sa inyo, Sir Gary. At ngayon, mag-create po si Ma'am Christina ng group chat natin sa Messenger para i-forward lahat ng documents at make sure na walang kulang para mahabol natin yung ocular inspection within this week. So, yun. Kung wala na po tayong tanong, Sir Mark, we're gonna forward din yung presentation for you to review as well and yung recording po natin na ito. So, yun. Anything pa, Ma'am Christine? Baka may sabihin ka? Wala naman na po, nasabi na pong lahat. Kung hindi, I just want to thank again for giving us your time, Sir Gary and Sir Mark, and kay Coach Meg sa pag-facilitate itong buong meeting. And I'm looking forward po sa magiging new journey ni Sir Mark with Siomai King. And sana po andyan din ako sa Pinas. But soon siguro po, pagka-uwi ko dyan, mabibisita po natin yung mga magiging business po ni Sir Mark. Tsaka, ma-meet ko rin po kayo, Sir Gary, sa ating main headquarters dyan po sa Shub Boulevard. So, yun lang naman po. Excited po ako. So, yun. Yun lang naman. So, thank you so much. And ingat po tayo palagi. So, yun po. Okay, so thank you so much. Again, thank you so much, Sir Mark, for your time. Sir Gary, gratitude po sa iyo. And Ma'am Christine, thank you din po. So sige, God bless everyone. Magkita-kita po tayo at mag-usap-usap tayo sa group chat for further details. No, thank you. God bless everyone. Bye-bye. Thank you. Thank you.